Ang lihim ni Lisa, Episode 5, Ang katotohanang nagpalaya. At ang lalaking iyon ay ang aking kapatid. Nagyelo ang buong silid. Si Lita ay parang tinamaan ng kidlat. Hindi makapaniwala, hindi makahinga. Si Lisa naman ay sunod-sunod na humakbang paatras. Tila biglang hindi kilala ang lalaking akala niya ay kilalang kilala na niya. Marco, anong sinasabi mo? Nauutal na tanong ni Lisa. Hindi sumagot agad si Marco. Tahimik siyang lumapit sa babaeng kasama niya. Si Mia, ang dating kasamahan ni Lita sa abroad. Si Mia, sabi ni Marco, ay hindi lang kaibigan mo, Lita. Siya ang kasintahan ng kapatid ko, ng kambal kong kapatid. Kambal? Halos pabulong na tanong ni Lita. Tumango si Marco. Umupo siya sa harap nila. At sa unang pagkakataon ay nakita ni na Lita at Lisa ang bigat sa kanyang mga mata. Hindi ng pagkukunwari, kundi ng matagal nang itinatagong katotohanan. May kambal ako, si Nico. Magkahiwalay kaming lumaki dahil sa magulang naming naghiwalay. Hindi ko siya nakilala hanggang 2 taon na ang nakalipas. Kwento ni Marco, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nang magkita kami, nagulat ako. Magkamukha kami. Talagang kamukha. At doon ko nalaman na bago ka umalis ng bansa, Lita, ay nagkaroon kayo ng relasyon ni Nico. Ang nakalimutang nakaraan na pahawak si Lita sa kanyang noo. Biglang nag-flash sa kanyang isipan ang mga alaala. Mga gabing puno ng alak, mga gabing sinubukan niyang kalimutan ng sakit na idinulot sa kanya ng pagtataksil ng kapatid at ng nobyo. Si Nico, bulong ni Lita. Unti-unting nabubuo ang larawan sa kanyang isip. Sa bar ko siya nakilala. Akala ko ikaw siya, Marco. Magkamukha kayo. Nagkamali ako? Oo, sagot ni Marco. At nang malaman ko na may nangyari sa inyo, sinubukan kong lumapit sa'yo para sabihin ang totoo. Pero nahuli na ako. Umalis ka na ng bansa. Kaya pala, sambit ni Lisa, nagsisimula nang magkabati-bati ang lahat sa kanyang isip. Kaya pala, noong unang beses kitang nakita, Marco, para kitang nakilala na. Kaya pala ako nahulog sa'yo agad. Akala ko, tayo ang magkakatulad. Napayuko si Marco. May kasalanan din ako, Lisa. Dapat sinabi ko na agad na may kambal ako. Pero natakot ako. Natakot akong mawala ka. At sa pagtatago ko ng katotohanan, lalo ko lang pinagulo ang lahat, ang pagsisisi. Umupo si Mia, ang babaeng kasama ni Marco. Tahimik siyang naglabas ng isang sobre mula sa kanyang bag. Lita, wika ni Mia, mahinahon ngunit puno ng paggalang. Alam kong galit ka sa akin dahil nawala ang ipon mo. Pero bago mo ako hatulan, pakibasa mo muna ito. Kinuha ni Lita ang sobre. Pagkabukas, nakita niya ang isang sulat. Sulat mula kay Nico. Lita, kung mababasa mo ito, gusto kong malaman mong pagsisisihan ko habang buhay ang ginawa ko. Oo, ako ang kumuha ng ipon mo. Hindi dahil gusto kitang saktan, kundi dahil noon ay wala na akong ibang paraan. May malaking utang ako sa mga taong nagbabanta sa buhay ko at sa buhay ni Mia. Akala ko noon, kung mababayaran ko ang utang, magiging malaya na ako. Pero mali ako. Ang totoo, ang batang inaalagaan mo ay hindi anak ng kaibigan mo. Anak natin siya, Lita. Anak nating dalawa. Hindi ko sinabi sa'yo dahil natakot ako. Natakot akong malaman mong ginamit kita. Natakot akong mawala ka. Pero ngayon, nasa ibang bansa na ako, nagpapagamot. May sakit ako, Lita. At baka hindi na ako bumalik. Pakiusap, alagaan mo ang anak natin. At sana, patawarin mo ako. Laging sa iyo, Nico. Tumulo ang luha ni Lita habang binabasa ang huling linya. Hindi siya umiyak dahil sa galit, kundi dahil sa lahat ng taon ng pagtatago, ng kasinungalingan, ng sakit. Lahat pala ay may pinagmulan sa isang lalaking natakot, nagkamali, at ngayon ay namamatay ng nag-iisa. Nasaan siya ngayon? Halos pabulong na tanong ni Lita. Sa ospital sa Singapore, sagot ni Mia, lumuluha rin. Ilang buwan na lang ang itinagal sa kanya. Gusto kanyang makita bago siya
bago siya tuluyang mawala. Ang pagbibigay patawad tumayo si Lita. Hindi siya nagsalita ng ilang sandali. Tumingin siya kay Marco, kay Lisa, kay Mia, at sa batang natutulog sa kuna. Ang batang hindi niya kadugo, ngunit minahal na niya ng buong puso. Alam ninyo, wika ni Lita, sa lahat ng nangyari, naisip ko kung ano ba talaga ang pagkakamali ko. Akala ko, ang pinakamalaking kasalanan ay ang magmahal ng maling tao. Pero hindi pala. Ang pinakamalaking kasalanan ay ang manatili sa galit ng napakatagal na kaya mo namang pumili ng kapatawaran. Lumapit siya kay Lisa. Hinawakan nito ang kamay ng kapatid. Pinatawad na kita, Lisa. Hindi lang ngayon, kundi matagal na. Lumapit siya kay Marco. Tiningnan siya nito ng may paggalang at pagsisisi. Pinatawad na rin kita, Marco. Hindi mo kasalanang nagkamali ako sa mukha ng kapatid mo. Sa huli, hinarap niya si Mia. At ikaw, wika ni Lita, dalhin mo ako kay Nico. Gusto ko siyang makita. Hindi dahil galit ako, kundi dahil gusto kong marinig mula sa kanya ang mga bagay na dapat ay sinabi niya noon pa. Ang paghaharap makalipas ang 1 linggo, nasa Singapore na si Lita. Kasama niya ang batang si Lucas, ang anak nila ni Nico. Pagpasok niya sa silid ng ospital, nakita niya si Nico. Payat, maputla, halos hindi na makilala. Pero ang mga mata, iyon ang hindi niya makalimutan. Iyon din ang mga matang nagpahulog sa kanya noon sa bar na akala niya ay kay Marco. Lita, bulong ni Nico, puno ng luha ang mga mata. Hindi nagsalita si Lita. Tahimik siyang lumapit, inilapag si Lucas sa tabi nito. Anak mo, wika ni Lita. Hindi mo man sinabi sa akin noon, anak mo pa rin siya. Humagulgol si Nico. Hindi na niya kayang buhatin ang bata dahil sa sakit, ngunit hinawakan niya ang munting kamay nito. Patawarin mo ako. Halos hindi na marinig na sabi ni Nico. Patawarin mo ako sa lahat. Umupo si Lita sa tabi ng kama. Tahimik siyang tumingin sa kanya. Sabi nila, ang pagpapatawad ay hindi para sa nagkasala. Para ito sa nagpapatawad upang siya naman ang makalaya. Wika ni Lita. Kaya pinatawad na kita, Nico. Hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil ayaw ko nang dalhin ang bigat na ito habang buhay. Niyakap ni Nico ang kamay ni Lita. Hindi na nakapagsalita pa. Sa huling mga araw ng kanyang buhay, dinalaw siya araw-araw ni Lita. Hindi na bilang magkasintahan, kundi bilang 2 taong nagkasaktan, nagkamali, at sa huli ay piniling maghilom. Ang pag-alis ni Marco. Makalipas ang 1 buwan, namatay si Nico. Tahimik, payapa, hawak ang kamay ni Lita at ang larawan ni Lucas. Pagbalik ng Pilipinas, nagdesisyon si Marco na lumayo muna. Lisa, wika ni Marco, sa huling pagkikita nila, hihingi ako ng panahon, hindi para kalimutan ka, kundi para ayusin ang sarili ko. Hindi patas sa iyo na ako ay puno pa ng pagkakasala at kalituhan. Umiiyak si Lisa ngunit tumango. Maghihintay ako. Huwag mong hintayin ang isang taong hindi sigurado. Sabi ni Marco, marahang hinawakan ng mukha nito. Hintayin mo ang sarili mong gumaling. At kung sa huli ay para talaga tayo sa isa't isa, babalik ako. Hindi bilang lalaking puno ng lihim, kundi bilang lalaking karapat-dapat sa pagmamahal mo. Hinalikan ni Marco ang noo ni Lisa, at sa huling pagkakataon ay tumalikod. Hindi na siya lumingon pa. Ang pagbabagong buhay lumipas ang 3 taon. Si Lita ay nagtatayo na ng sariling negosyo. Si Lucas ay lumalaking matalino at masayahin. Hindi alam ang buong katotohanan tungkol sa ama, ngunit puno ng pagmamahal mula kay Lita. Si Lisa naman ay nagtapos ng pag-aaral. Nagtatrabaho na bilang isang guidance counselor, tumutulong sa mga kabataang dumadaan sa parehong sakit na kanyang pinagdaanan. Isang araw, nakatanggap si Lisa ng sulat. Walang pangalan ng nagpadala, ngunit pamilyar ang sulat kamay. Lisa, kung nababasa mo ito, ibig sabihin ay handa na akong bumalik. Hindi na ako ang Marco na umalis 3 taon na ang nakararaan. Natutunan kong mahalin ang sarili ko nang hindi umaasa sa pagmamahal ng iba.
Natutunan kong harapin ang mga lihim na itinago ko. At natutunan kong mahalin ka. Hindi dahil kailangan kita, kundi dahil pinili kita. Kung handa ka na ring pumili muli, nandito lang ako. Sa dating lugar, sa dating oras, sa dating tagpuan. Kung hindi ka napupunta, mauunawaan ko. Marco, napaluha si Lisa. Hindi dahil sa lungkot, kundi sa pag-asang matagal nang hinintay. Ang huling tanong, tahimik ang lahat. Si Lisa ay hindi makaimik. Si Lita ay hindi makapaniwala. Marco, sambit ni Lisa, puno ng sakit ang boses. Bakit? Bakit mo ako pinaghintay kung may iba ka na pala? Tumulo ang luha ni Marco. Dahil kailangan kong malaman kung handa ka pa ring pumili sa akin kahit alam mong may pagkakamali akong nagawa. Hindi kita niloko, Lisa. Sinabi ko sa sulat ko na handa akong bumalik. Ngunit hindi ko sinabing mag-isa ako. Dahil ang pagbabalik ko ay hindi para ibalik ang dati. Ito ay para itanong kung handa kang tanggapin ang bagong ako. Ang bagong buhay na pinili ko. Umiling si Lisa, humahakbang paatras. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataong magdesisyon. Nagdesisyon ka na para sa ating dalawa. Kaya nga nandito ako ngayon, wika ni Marco, para sabihin sa iyo ng harapan, mahal pa rin kita, Lisa, at mahal ko rin si Mia. Hindi ko alam kung posible bang mahalin ang dalawang tao ng sabay. Ngunit narito ako, naguguluhan pa rin, nagkakamali pa rin. At ngayon, ang tanong ko sa iyo ay ito. Handa ka bang mahalin ang isang taong hindi perpekto? Handa ka bang tanggapin na ang pag-ibig ay hindi laging malinaw, hindi laging madali, at hindi laging ayon sa plano? Tumingin si Lisa kay Lita. Tumingin si Lita kay Lisa. At sa pagkakataong yon, pareho silang napangiti. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa bigla nilang naunawaan. Ang tanong, wika ni Lita, hinarap si Marco, ay hindi kung handa si Lisa. Ang tanong, Marco, ay kung handa ka na bang mahalin. Siya nang hindi na siya muling sasaktan. Dahil kung hindi pa, huwag mo na siyang balikan. Tahimik si Marco. Hindi siya nakasagot. At sa katahimikang yon, nakuha ni Lisa ang sagot na matagal na niyang hinihintay. Ang sagot na hindi na kailangang sabihin. Yumakap si Lisa kay Lita. Hindi na siya lumingon kay Marco. Salamat sa pagbalik, wika ni Lisa, mahinahon. Salamat sa pagiging totoo sa wakas, ngunit hindi na ako ang babaeng maghihintay sa taong hindi sigurado. Ngayon, ako na ang pipili para sa sarili ko. Tumalikod si Lisa, sabay ang kapatid at magkasama silang naglakad palayo. Ang huling eksena sa kotse, habang pauwi, biglang nagsalita si Lita. Lisa, alam mo ba kung bakit ako nagpatawad sa iyo noon? Tumango si Lisa. Dahil ate kita. Umiling si Lita. Hindi. Dahil natutunan kong hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. May mga pag-ibig na dapat bitawan. Hindi dahil hindi mo kayang mahalin, kundi dahil mas mahal mo ang sarili mo. Napangiti si Lisa. Salamat ate. Sa lahat ng ito, wika ni Lita, ano sa tingin mo ang pinakamahalagang natutuhan natin? Tumigil si Lisa, nag-isip, at ngumiti. Na ang pag-ibig ay hindi palaging masaya. Minsan masakit, minsan magulo, minsan iiwan ka nitong nagtatanong kung may susunod pa bang kabanata. Napatawa si Lita. May susunod pa kaya? Napatingin si Lisa sa bintana sa mga luntiang punong mabilis na dumaraan. Hindi ko alam, wika ni Lisa. Pero isang bagay ang sigurado, kahit anong mangyari, handa na ako. Wakas. Aral mula sa kwento. 1. Ang pag-ibig na itinago ay pag-ibig na nilason. Ang mga lihim ay may sariling paraan ng paglabas. At sa oras na yon, kadalas ay huli na upang ayusin ang nasirang tiwala. 2. Hindi lahat ng pag-ibig ay dapat ipaglaban. May mga pagmamahal na mas pinipiling bitawan, hindi dahil sa kahinaan, kundi dahil sa tapang na unahin ang sariling kapakanan. 3. Ang pagpapatawad ay hindi pagkalimot. Ito ay pagpili na huwag nang pasanin ang bigat ng nakaraan. Hindi mo kailangang kalimutan ang sakit upang magpatawad. Kailangan mo lamang piliing huwag nang hayaan itong kontrolin
ang iyong kinabukasan. 4. Mahalin ang sarili bago ang iba. Hindi mo kayang ibigay ang pagmamahal na hindi mo kayang ibigay sa sarili mo. 5. Ang mga pagsubok ay hindi parusa. Sila ang humuhubog sa kung sino tayo. Ang sakit na pinagdaanan ni Nalita, Lisa, Marco at Nico ay hindi na sayang. Ito ang naging daan upang matutunan nila ang kanilang mga limitasyon, ang kanilang halaga, at ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. At ang huling tanong na may iwan. Makalipas ang 5 taon, nag-cruise muli ang landas ni Lisa at Marco. Ngunit hindi na sila ang dating nakilala. May kanya-kanya na silang pamilya, kanya-kanyang pinagdaanan. Nagkatinginan sila sa isang coffee shop. Parehong may bitbit na anak, parehong may kasamang iba. Ngumiti si Marco, ngumiti si Lisa. At sa sandaling iyon, nagtama ang kanilang mga mata. Hindi na may halong sakit o panghihinayang, kundi may paggalang sa mga pinagdaanan at pagtanggap sa mga bagay na hindi na muling magiging. Ang tanong, kung muli kayong pagtatagpuin ng nakaraan, handa na ba kayong harapin ito nang hindi na nadadala ng sakit? O may mga sugat pa rin palang hindi lubusang naghilom? Wakas,